Hello guys, welcome back to my channel. Today, pupuntahan natin ang Nueva Ecija, yung tinatawag nilang Calabasa Picnic River and yung Dupinga River. At kung paano nga ba napadpad kami sa Zambales. Okay? Tara, let's go! Around 7 AM yata ito na nandito na kami sa bayan ng Laur dito sa Nueva Ecija para bumili kami ng aming mga supplies na gagamitin sa Calabasa River o kaya naman sa Dupinga River. Tapos ayun guys, naligaw na nga kami dahil kay Waze and upon seeing yung river parang medyo madilim ata yung tubig. Maybe because of the recent rain na rin. Kaya yan, as you can see, parang hindi siya possible na maliguan. Also, sabi nung nagtitinda ng uling dun sa Laur Market, good luck daw sa amin. Kung gusto namin maligo dito, baka daw magkaroon kami ng galis. Ayun yung sabi. Dahil nga hindi kami tumuloy sa Calabasa Picnic River, try naman natin i-check ngayon ang Dupinga River. Dito naman yun makikita sa Gabaldon, still in Nueva Ecija. Ayun na nga guys, upon checking Dupinga River, hindi rin siya possible na maliguan dahil super maputik ang tubig. Maybe because of the sudden rains nga. Pero ang lamig dito sa Nueva Ecija, sobrang ganda. Also, sabi ng local sa amin, since Dupinga River and Calabasa River are not available for camping and swimming, wala na daw other options dito sa Nueva Ecija. So we decided to, kakain na kami para lilipat na lang kami sa Zambales. 170 nga pala yung hito at first time ko kumain ng hito, in fairness. Masarap siya. Also, yung destination nga pala namin na pupuntahan sa Zambales will be Bagsit River sa Palawig. Barangay ng Palawig. And it took us 5.5 hours from Nueva Ecija. Dumaan kasi kami ulit from Subic. Ayun. Tapos, actually maganda rin naman dito sa Zambales. Ang difference lang kasi ng temperature ni Zambales at Nueva Ecija, mas malamig doon kay Nueva Ecija. Nagfa-fog pa nga kanina eh. Pero here, yan, as you can see, medyo tirik yung araw pero medyo gloomy ang weather. And ayan, papasok sa Bagsit River naman, magbabayad lang kayo ng environmental fee na 50 pesos per person, 100 pesos for the parking fee. Tapos kung magka-cottage kayo, merong tig 1,000 and meron ding tig, no, it's not 1,000 if day tour, tapos 2,000 yung isa pa na may kwarto. And then, additional 500 per cottage if mag-overnight kayo. So, yung maliit na kubo cost 1,500. Tapos 2,500 naman yung malaking kubo. And then, sabi sa amin, hindi ka makakapagtayo ng tent. Hindi ka makakapag-pitch ng tent if you will not avail the kubo nila. If overnight ha. Pero, I believe pwede kang mag-pitch ng tent if hindi ka naman mag-overnight. So, if day tour ka lang, pwede kang magtayo ng tent doon. Kasi may nakita kami isang family doon na hindi naman sila nag-avail ng ng kubo. Also, dito nga pala sa Bagsit River guys, merong may CR naman. There are 4 CR, 2 pang babae, 2 pang lalaki. Pero baka masya kayo kasi sobrang baba ng bowl. Also, wala silang available na public na hugasan ng kamay. They don't have, wala ring ilaw. So, I would suggest na magdala kayo ng power supply ninyo or mga solar powered na mga ilaw. Also, may available naman dito na tindahan where you can buy mga snacks, ganyan. Pero I would prefer na magdala na lang din kayo ng sarili ninyong supplies para at least, kasi mas mahal dito eh. Also, yung malaking cottage lang nga pala yung may sariling kama. Double deck yun. Parang double deck.
Kaso kasi yung sa amin, yung nakuha namin, may mga bukbok siya. Pero okay lang, at least may mahigaan kayo. And papag lang siya. So, much better na magdadala kayo ng air mattress or mas makapal na comforter since pwede naman makapasok yung sasakyan dito eh. Ito nga pala yung ginamit namin na power supply. It was able to power naman yung aming chargeable na electric fan overnight. Wala masyadong nabawas dun sa kanyang battery. And ito naman ang nagamit namin na butane. Ayan. Yan, if ever na wala pa kayong available na power supply or butane, pwede nyo orderin sa link na provided dyan lang sa comment section. Ayun. At nandito na nga tayo sa Bagsit River. Kung makikita nyo guys, madami ang nagde-daytour dito. Kaya sinabihan kami nung nagbabantay sa checkpoint na make sure na babantayan din namin yung aming mga sariling gamit. Kasi nga, unang-una, balak talaga namin is doon kami sa mga open cottage. So, ayun, magbantay lang daw kami muna ng mga gamit namin para just to make sure. Ayun, etong side na to, ito yung pinakamalaking part ng Bagsit River. Para siyang malaking swimming pool para sa mga bata and all ages. Ayun. Yang kubo na yan, originally yan talaga yung balak namin kuhanin na cottage. Kaso kasi, ang problem, ang CR nila is nandito lang sa side na to. So, kung gusto namin mag-CR kahit ating gabi, kailangan pa namin travel pa dyan sa mga malalaking bato para lang makapag-CR. And imagine, solar panel lang din yung mga ilaw. Oo nga pala, kung gusto nyo mag-ihaw, make sure na magdadala kayo ng sarili ninyong ihawan. Kasi tulad nito ginawa namin, wala kaming ihawan. Kaya nag-ihaw na lang kami sa kahoy. Medyo mahirap. Nasunog pa yung mga manok namin. Hay. At umaga na nga. Kinabukasan na kami naligo kasi pagod na rin kami nung gabi. At sobrang walang ilaw din yung ilog. Kaya enjoy naman din kung umaga kayo kasi malamig yung tubig and nakaka-relax talaga. Kamo si Ang bagal mo! Iba kasi yung tempo mo. Ang bagal! After namin ubusin lahat ng mga pagkain na niluto namin nung kinagabihan, nag-prepare na rin kami para umalis dahil magbabiyahe na kami pa uwi ng Manila. Also, kudos nga pala dito sa government ng Zambales kasi we were amazed na sobrang lawak ng kanilang solar farm dito.
At ayun na nga guys ang aming journey from Nueva Ecija going to Zambales. Don't forget to click notification button para updated kayo sa mga ganap ko dahil minsan lang ito. Bye guys! Say, wait, they don't love you.